Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, huhulihin na, nako po, BP Sara at Roque Rimulya gumalaw. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin ito mga kababayan, no? Ito pong statement ng palasyo, no? Patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Sabi po dito, Vice President Sara, sa listahan ng ICC, palasyo walang alam, dedirektang nakikipag-usap. So yan mga kababayan, until now mga karibin natin, hindi pa rin nila ina-admit that they are working with the ICC or they are cooperating with the ICC. No? Sabi po dito sa balita sa Bulgara, 11 hours ago mga karibin natin, binigyan din ng Malacanang na wala itong komunikasyon sa International Criminal Court. Kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya umano ay nasa listahan ng mga taong maaaring arestuhin ng ICC. Sabi pa dito ni Atty. Claire Castro, no? We are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. Ayon po yan kay Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro. Nako po, ganito po ang naging pattern, no, mga kabayan, ng pagkakaresto kay former President Duterte. Pero ang tanong ko, bakit isasali pa nila si Vice President Sara Duterte, mga kababayan? Ganito po ang pattern sapagkat nakita po natin nung mga before, no, arestuhin po si former President Duterte ay in denial din po, no? At sinasabi nga ng ating Pangulo na hindi tayo makikipag-cooperate nga sa ICC. But then again, bakit police ng Pilipinas ang umaresto kay former President Duterte, di ba? Kung hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Napapaisip nga ako mga kabayan kasi yung Malacanang in denial, no? They don't admit that they cooperate with the ICC, no? Pero yung umaresto si Torre, mga kabayan, pulis ng Pilipinas yun. So magkaiba na ba ngayon ang PNP at saka ang Malacanang, makaribin natin? Magkaiba na ba sila? Pwede palang sumunod ang PNP sa ibang bansa kahit hindi pag-utos ng presidente. Di ba? Common logic lang yan. Common sense, mga karibin natin. Pwede palang sumunod ang PNP natin sa mga ibang bansa without the cooperation of the president, mga karibin natin, without the consent of the president. Magaling magaling po yung ginagawa nila, mga kababayan, kasi pwede nang damputin ang kahit sino mang Pilipino dito sa ating bansa basta ipag-utos po ng mga taga-ibang bansa din, mga kababayan. Diba? Diba? Common sense lang po yan, mga karibin natin. But they are still, no? Denying that they cooperate with the ICC. Ano pong opinion nyo dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Sabi ko kanina, BP Sara at Roque, no? Ito naman po si DOJ Crispin Rimulya, mga kababayan. Gumalaw na po. Haharangin sa daheg ang asylum ni Atty. Harry Roque. Nako po. Mukhang pati si Atty. Harry Roque ay madadali po.
Nagbigay ng instruction si DOJ Crispin Remulla kay DOJ as Josec Felix T na sumulat sa Netherlands kapag lumabas umano ang warrant ni Attorney Harry Roque. Anya ni ni Josec T hihilingin rin umano na idagdag sa red notice ng Interpol si Attorney Harry Roque. Ito lang. Diba? Sabi kasi nila, sila mismo nagsabi hindi nila pwedeng pauwiin dito si former President Duterte sapagkat wala ng jurisdiction, no? Ang Pilipinas doon po sa ICC. Oh, di ba? Pero mga kababayan, kaya nilang pauwiin si Attorney Harry Roque, di ba? I mean, kaya nilang magbigay ng warrant kay Attorney Harry Roque na nandun din naman sa dahig. Di ba? Ang dahig, hindi yan ICC. But it is a member of the ICC, mga kababayan. So, kung ganun, bakit may jurisdiction pa rin ang Pilipinas pagdating po kay Attorney Harry Roque at wala po silang jurisdiction pagdating po kay former President Duterte? Di ba? Ako nagtatanong lang tayo mga karibid natin kasi wala naman tayong alam sa batas. Pero kung titingnan mo, logically, di ba? Bakit meron silang jurisdiction to send warrant of arrest for Attorney Harry Roque, and why they can't do the same na pwede nilang ibalik sa Pilipinas si former President Duterte? Total, nagkamali naman sila sa pag-aresto at it is unconstitutional. Marami pong nagsasabing mga legal expert that the arrest was unconstitutional, mga kababayan. Bakit hindi nila kayang ibalik dito si former President Duterte and they can send warrant of arrest kay Attorney Harry Roque? Nagtatanong lang kasi parang naguguluhan tayo. May special treatment yata kayong ginagawa dito kay former President Duterte. Ay nako, politika nga naman sa Pilipinas, ang dumi-dumi. Eto pa, pasadahan po natin ito mga karibin natin. Eto, nakalagay po dito. Ano daw? Maraming mga investor ang gustong pumasok sa Pilipinas. Pinaganda na daw ang investment sa Pilipinas. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Si President Bongbong Marcos Jr. pasok. At marami pong mga investor na gustong pumasok ngayon sa Pilipinas dahil pinaganda po natin ang investment dito sa Pilipinas ay siyempre hanggat maaari ay dadalhin namin lahat yan dito sa Ilocos Norte para magkaroon tayo ng trabaho. See that, mga kabayan? What is the difference between PRRD and PBBM? No? Si PBBM kasi, mga karibin natin, no? Siya pala ang nagsabi mga kabayan na dadalhin niya lahat ng project sa Ilocos Norte kung saan doon po sila nakatira, di ba? Yung pamilya nila. So meaning, they will improve their lugar nila, di ba? Kung saan sila nakatira. Okay. Si PRRD naman, buong bansa, mga kabayan, hindi lang po Davao ang kanyang pinaganda. Maging yung ibang mga, dito nga sa amin, airport, seaport, di ba? Pati yung mga daan. Pinaganda niya po, mga karibin natin. Dito po, Ilocos Norte, hanggat, sabi po ni PBBM, hanggat maaari, dadalhin natin dito sa Ilocos Norte. So, ano po ang inyong opinion dyan? Parang makasirili lang, no? Para magkaroon tayo ng mas magandang kita, para mas maganda ang lawag, para mas maganda ang Ilocos Norte. At marami pong mga investor na gusto. So marami daw mga investors na gustong pumasok dito sa Pilipinas, mga kabayan. No? Kasi marami nga rin nagsasabi na parang nasayang lang yata yung kanyang pag-travel, no? Kasi wala namang pumasok na investors, mga karibin natin. Ang tanong, bakit? Bakit walang pumasok na investors wherein you travel a lot for them to
to convince them, no, na invest dito sa Pilipinas. Bakit ganun? Ah, dalawa po ang nakikita ko, mga kababayan, because of the apelyido nila, Marcos. Kasi, worldwide, it is a well-known, mga kababayan, president, no, na talagang nangurakot, no, kinuha ang kaban ng bayan, no. Yung tatay niya. Ngayon naman po, mga karibo natin, ganun din po. Siguro ko itong mga world leaders, no, ay ayaw na talagang magtiwala sa Marcos. Tayo lang kasi, no. Bakit ba kasi nagtiwala pa tayo ulit, mga kababayan? We didn't think, no, about the history. Akala kasi natin na iba ang anak sa ama. Pero ngayon, masasabi natin, mga kababayan, ito, personal opinion, no? Hindi naman po hindi ko po talaga na-experience ang siguro, no, dahil sa libro, parang nai-imagine mo na rin kung ano po yung mga nangyari noong martial law, di ba? Pero sabi ng mga nabuhay noong martial law, mas matindi ngayon ang kahirapan kaysa po noon, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Mukhang binubudol tayo, Maraming mga investor daw ang gustong pumasok pero ni isa wala. Mas lumabas pa nga yung mga investors, 'di ba? Mas nagsipulasan nga yung mga investors dito sa Pilipinas at nag-invest yata sa Thailand, mga kababayan. All right, eto pa. Nako, gagastos pala ang Pilipinas, no? Dito po sa 20 pesos na kilo ng bigas, gagastos ng mahigit 10 hanggang 12 bilyon ang administrasyong Marcos para ma-roll out ang 20 pesos na kilo ng bigas. Nako. Hindi kaya magka-corruption ito, mga kababayan? Grabe po ito. Gagastos ng mahigit 12 billion pesos ang administrasyong Marcos para maipatupad ang adhikaing 20 pesos na bigas. Ayon sa Department of Agriculture, anya 33 pesos ang totoong presyo ng bigas, nagagawing 20 pesos ang natitirang 13 pesos ay paghahatian ng national government, municipality, yan, naaabot umano sa 12 billion pesos para sa unang rollout nito. Unang rollout, mga kababayan, 12 billion pesos. Pero magkano kaya ang second rollout, third rollout hanggang sa ma-rollout ito? No? Ay nako. Ayuda. This is a form of ayuda. Itong 20 pesos na kilo ng bigas, this is a form of ayuda. And we know the nature of ayuda. Mayroon talagang konting corruption dyan. Hindi lang siguro konti, malaking corruption yan. Diba? Tulad nga ng sabi ni Mayor Magalong, 'di ba? Ng Baguio City, talagang malala po ang korupsyon pagdating po sa mga ayuda-ayudang 'yan. All right? Ano po ang inyong masasabi dito, sa statement na ito ng Department of Agriculture, nagagastos ng 12 billion sa first rollout ng 20 pesos na bigas nila. Okay? Akala ko kasi hindi gagastos ang gobyerno. Gagastos pala ang gobyerno dito, mga kababayan, ng 12 billion. Ang 12 billion po ay malaki po yan, mga kababayan. 12 billion po yan. 12 billion. Di ba? Gusto ko lang i-stress out, mga kababayan, kasi baka naliliitan po tayo sa 12 billion. Bilyones po yan, mga kababayan. Let's say, for example, okay, 10 billion yung magastos, may 2 billion pa, 'di ba? Edi tataba na naman po ang mga bulsa ng mga hinayutak ng mga buhayang ito. 'Di ba? Anyway, eto, mga karibyo natin, pasadahan din po natin ito. Gusto ko lang itong i-share sa inyo. Eto, basahin ko po muna yung balita, mula po ito sa JME News. Lantarang bintahan ng Cebu sa Rodriguez Rizal, nahuli kam 3 arestado.
Nabisto ang lantarang pagbebenta umano ng shabu sa Rodriguez Rizal. Nagsagawa naman ng operasyon ang pulisya at naaresto ang 3 sospek, kabilang ang isang minor de edad na babae. Naku po. Ganito na po sila kalalakas ng loob, mga kababayan, sapagkat kayo na ang magsabi. Hindi ko na sasabihin, kayo na lang po ang magsabi kung bakit malakas na ang loob ng mga ito. Nagtaka nga ako eh. Eto, i-share ko lang sa inyo I-share ko lang po sa inyo. Kasi 'di ba, yung Chinese di umano na spy and interfering the 2025 national election, doon pa talaga nahuli sa may Comelec, mga kababayan. At may dala-dala pang mga equipment. Sabi ko nga, ibinalita pa lang ito nung isang araw, ngayon nahuli na. Ang bilis naman. Sana all. 'Di ba? Sana all huli agad. Naisip ko lang, mga kababayan, bakit kaya itong mga hinayutak na mga ganitong nangyayaring ito? Itong bintahan ng mga droga, illegal na droga, yung mga drug lords, hirap na hirap silang hulihin, no? Hirap na hirap silang hulihin, no? Yung Chinese, kababalita lang, kinabukasan or few days, huli agad. Wow! Palakpakan naman natin. Napakasigasig nyo naman ng trabaho. How about itong mga ganitong bagay, itong mga ganitong issue, itong mga ganitong problema, no? Bentahan ng shabu, ng yung mga drug lords, 'di ba? Hindi nyo mahuli-huli. Bakit ganun? Bakit ganun, mga kababayan? 'Di ba? Anyway, kayo na lang pong bahala, mga kaibigan. Ano po ang inyong opinion dyan? Kasi naisip ko lang naman yan, no? Speaking of drug lords, self-confessed drug lord, mga karibin natin, look, sino ang kasama? Diba? Kilala nyo yan. Speaking of drug lords, mga karibin natin, eto po siya, self-confessed drug lord po ito sa panahon ni former President Duterte. And former Senator Leila de Lima is denying, that she is involved of such doing, mga karibin natin. Sabi ni Senator de Lima, former Senator de Lima, inaano yung dignidad niya, yung moral niya, 'di ba? Yung parang tinanggalan siya ng dignidad, ng moral, dahil sa pagkakakulong niya. Pero anong masasabi mo dito, former Senator de Lima? Magkasama po kayo ng self-confessed drug lord na ito. And you, been caught na sumasayaw at kumakanta sa bilibid. Parang the connection is very, very strong, mga karibin natin. Diba? That the justification, of the claims that former Senator de Lima is involved dito ay parang napakatindi kung ano mo namang titingnan mo lang. Ang problema, bakit nakalaya? Iba talaga kayo. Well, anyway, mga karibin natin, gusto ko lang pong i-share ito sapagkat i-share din ng ating mga kababayan, di ba? Para malaman ng ating mga kababayan that Senator de Lima and this Kerwin, apelyido nito, Espinosa, Kerwin Espinosa, ay mukhang close friends sila, mga kababayan. Huwag niyong sabihin AI yan, mukhang lumang-luma na nga ang picture na ito eh. Di ba? Noon pa man lumabas na ito. Hindi pa uso ang AI, mga kababayan, lumabas na po ito. Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Finally, malaking good news ito. Balitang dapat malaman ng taong bayan. Kasalukuyang Vice President ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte Carpio at tumatakbong mayor ngayon ng Maynila na si Isko Moreno. Nagsanib pwersa na sa isinigawang proclamation campaign rally sa Distrito 2 ng Tondo, Maynila at ito ay sa panguna ni Yorme Isko Moreno. Matapos ang di umano'y nasabing sa Pilipinas
napilitang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa kamay ng dayuhang hukuman. Sa wakas, Vice President Sara Duterte tila pinakita na ang di umano'y leak video na dapat malaman ng taong bayan na kung saan tila siyang gumimbal sa taong bayan at sa kasalukuyang gobyerno ngayon ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa kabila ng kaliwat kanan at walang katapusang pangbabatikos at halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay nananatili pa rin at mas lalo pang lumalakas ang nakuhang suporta sa taong bayan sa bago nitong survey na siyang tila lumampaso sa mga kalaban nito. Bilang patunay ay mainit na sinalubong ng suporta ng taong bayan at taga-suporta ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno ang Vice President na si Sara Duterte, kasama ang presidential sister na si Senator Amy Marcos sa ikinasang proclamation campaign rally sa distrito ng 2 ng Tondo, Maynila. Dumalo si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa campaign rally na kasalukuyang tumatakbong mayor ngayon ng Maynila na si Yorme Isko Moreno. Bukod sa Vice Presidente ay present din sa nasabing event ang senatorial re-electionist at presidential sister na si Amy Marcos. Sa nasabing event, kinampanya ni Vice President Sara Duterte si Isko Moreno ang Duterte 10 senatorial slate at si Senator Amy Marcos. Dito'y tahasang hinikayat ng Vice President ang publiko na huwag iboto umano ang mga kandidatong inendorso ng kasalukuyang presidente. Matatandaang kamakailan lang nang inendorso ni Vice President Duterte si Congresswoman Camille Villar na tumatakbo bilang senador sa ilalim ng alyansa. Sa nasabing event rally ay di rin pinalagpas at di rin napigilang magbigay komento ng Vice President sa nasabing 20 kilos na bigas na pangako umano ng gobyerno ngayon. Pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo alam mo, tayong dalawa talaga makakulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. So yan mga kabayan, very clear ano? Yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na huwag iboto ang mga kandidato niya. So lahat ba nakapagdesisyon na? Kasi kami, mga kababayan ay talagang nakapagdesisyon na sa buhay at gusto namin ng totoong pagbabago. Ha? Eh kung sa bagay, nagbago naman talaga tayo, no? From PRRD administration, pinaganda nila ng pinagandang Pilipinas, although there are some challenges that pumasok no sa kanilang administrasyon, pero nalampasan nila yon. Sabi nga nila, nagbago talagang Pilipinas kasi parang binago po ng administrasyon ito. Not for the better, but for the worst, mga karibin natin. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.